Magandang hapon sa inyong lahat at muli nandito na naman tayo para mag-vlog sa ating YouTube channel na Diosdado Makape. Ang ating iba-vlog ngayon ay isang malaking bagay na dapat na matutunan natin bilang mga driver. Sa driver po mga kapatid, minsan naiisip natin na parang napakadali, napakagaan ng kanilang trabaho. Pero alam po ba ninyo ang katotohanan na sa isang driver meron pong tinatawag na gumaganang hindi natin nakikita na nasa driver. Ano po ito? Yung gumagana na ito na hindi natin nakikita sa driver. Meron po kasing 5 senses ang isang driver na napakahalaga. Yung 5 senses nito ay yung tinatawag na sight, smell, touch, and yung hear, at saka yung sense of feeling. Yan. Yan po yung 5 na yan ay gumagana sa isang driver. At yan ang gusto kong isa-isahin sa inyo. Tulad halimbawa po, pagka tayo ay nagmamaneho, kung gumagana po sa atin yung 5 senses ng isang tao, yan po ay hindi natin nakikita, pero yan po ang katotohanan na dapat na makita po natin, malaman po natin na merong 5 senses sa tao na isang driver ang gumagana. Una, isa-isahin po natin. Ano po? Kasi mahalaga po ito na ito po ay requirement sa mga driver na dapat meron siya nito. At itong 5 ito ay gumaganang maliwanag at maayos sa isang driver. Kasi kung hindi ito gumagana at hindi ito magpa-functions ng maayos, so magiging problema po sa isang driver. Kaya nga po meron pang mga ibang, lalo sa bus driver, meron po pang tinatawag na psychological test. So titingnan po nila doon kung may tama yung ulo ng driver. Baka siya ay yung kanyang 5 senses na yon ay hindi gumagana. Saan po tayo pupulutin pag ganun po yung driver na atin pong sasakyan sa isang bus? Di wala po, maaksidente po tayo. Kaya ito ay napakahalagang gusto kong ibahagi, kasi sa mahabang panahon kong pagmamaneho, ito ang laging gumagana sa akin kapag ako po ay nakaupo na sa sasakyan. Ang 5 senses na ito na gusto ko pong talakayin ay yung una, yung tinatawag na sense of sight. Yung sense of sight po yung mata po natin. Alam po ninyo, sa pagmamaneho, kailangan po maayos po yung ating mga mata. Lagi pong nakatuon yan sa karsada. Meron pong pinagtutuunan yung ating mata sa pagmamaneho. Ano yung mga pinagtutuunan ng ating mata? Yung pong karsada, malayo pa po nakatingin tayo sa karsada habang tayo ay nagmamaneho. Bukod doon, meron po rin na ginagamit po natin yung mata sa pagtingin ng side mirror, both sides sa side mirror. Ang ginagamit po natin dyan ay ang ating mata. So, nakita po ninyo, ang requirement dito sa, lalo pagka ikaw ay na may hawak na mga bus o kaya anumang sasakyan, every seconds po tumitingin ka doon sa side mirror, both side. Lalo na pagka pupunta ka sa kaliwa, pupunta ka sa kanan, wag po niyong isip na okay, wala naman sasakyan. Hindi po ganun, dahil marami po tayong mga kasamang mga driver na hindi po nila alam ito. So kailangan po tayo mismo na bilang driver ang maging halimbawa. Gamitin po natin yung ating mga mata sa pagmamaneho. Ngayon, isa pa hong hindi ginagamit natin yung mata, tumitingin po tayo sa karsada, malayo pa lang nakikita na natin kung ano nangyayari doon sa unahan ng ating pagmamaneho. Lalo po pagka ang mga dala po natin ay mga close van o kaya mga sasakyan, kotse o bus. Kasi po, di po natin alam na napakalakas ng mga impact niyan.
Kasi sarado po yung ating mga bintana. Ayan, naka-aircon tayo. Ngayon, malayo pa lang makikita mo na kung ano nangyayari sa unahan. Kaya ginagamit po natin yung ating mga mata. Kung alam mo na doon sa malayo pa lang, nagpupulahan na yung likuran ng mga sasakyan, anong gagawin mo? Bibirit mo pa ba? Ihahataw mo pa ba? Hindi na. So, ganun po ang paggamit ng mata. Pangalawa, yung pong ating pandinig, yung sense of hearing, magasakwan, yung pandinig po natin. Kailangan po pag binubusinahan na po tayo, pakinggan po natin kasi wag po natin baliwalaan yun. Kasi isang busina lang ay mahalagang bagay na nagbibigay pansin sa sasakyan. Malay mo kaya siya bumubusina ay nag-aapura siya. Nakita niyo yung ambulansya. Bakit hindi niya pinapatay yung wangwang niya? Na para marinig siya ng tao na siya ay tumatakbong matulin. Yun ay ginagamitan po ng pandinig. Kaya ikaw naman na nakarinig, anong ginagawa mo? Sumisigi ka pa rin ba ng takbo? Hindi na po. Ginagawa po na natin doon, pag narinig natin yung ambulansya na tumutunog, tumatabi na po tayo. So gamitin po natin ng maayos yung ating pandinig. Yung pong mga kakapwa nating driver, busina na ng busina. Hindi po natin pinapansin. Hindi po natin alam na yung palang pagbubusina nila ay mahalagang bagay o overtake na pala. Ikaw lilipat ka ng kabila, binubusinahan ka na, tuloy-tuloy ka pa rin. So, papasok po yung aksidente doon sa mga ganong sitwasyon. Kaya, gamitin po natin yung ating pandinig ng maayos. Opo, mga kapwa ko driver. Pangatlo, yung sense of smell. Alam nyo, yung sense of smell, mahalaga yan. Bakit po? Kasi habang tumatakbo ka, inaamoy mo kung ano yung nandun sa loob ng sasakyan mo. Kung baka amoy sunog na yung sasakyan mo, nasusunog na pala, nagliliyab na sa hulihan. Hindi mo man lang naaamoy. Hindi mo naman nakikita yan kasi nasa unahan ka, nagmamaneho ka. So, pagganahin din po natin yung sense of smell. Ibig sabihin po niyan ay inaamoy natin. Baka amoy sunog na yung clutch lining natin o kaya umuusok na pala, may naamoy na tayong sunog. O meron na tayong naamoy na hindi maganda sa sasakyan natin. So, gamitin po natin yan kasi malaking bagay po yan. Kasi sa isang sasakyan, hindi po natin alam, meron na palang mga wiring na nasusunog. So, nangyari rin po sa akin yan sa bus. Meron palang kordon na naputol, may spark. Ngayon, kung meron pong diesel na tumatapon doon sa likuran, edi yung spark na yun, magliliyab po yun. Buti na lang naamoy ko. At binubusinahan ako nung aking nasa likod na may nag-i-spark na nakikita niyang nag-i-spark. So, pinansin ko po yun. At nung tingnan ko yung likod, meron ngang putol na wire na yung pala ay positive. Yun, na dumidikit dun sa makina na naputol na wire. So, kung hindi ko po pinansin yun, siguro, hindi ko naamoy na merong nag-i-spot. O kaya hindi ko pinansin yung nagbubusina. So, hindi ko alam, masusunog na pala yung compartment ko sa huli. So, yun po ang isa sa malaking bagay. Kaya pag nagmamaneho po tayo, gamitin po natin yung ating pang-amoy. Naamoy po natin kung nasusunog na yung clutch natin. Naamoy natin kung nag-overheat yung makina. Naamoy natin kung meron pong sunog na mga wire. So, ganun po sa ating pagmamaneho bilang mga driver. Pang-apat, yung pong sense of taste. Meron po tayong panlasa. Ba't kailangan gamitin pa yung panlasa? Yung panlasa dyan. Hindi po. Ibig ko sabihin, so alam po natin na tayo nagmamaneho. Ano po yung ginagawa natin? Kung umiinom po tayo, so lasing po tayo, so ano po mangyayari? So, isa pong aksidente yan. Kasi marami ng mga na-aksidente na umiinom pag nagmamaneho. Dapat po hindi po ganon. Ako po sa totoo lang sa pagmamaneho, pag alam kong magmamaneho ako, hindi po ako iinom ng alak. Buti pa yung ako ay nakapahinga o kaya ako ay nasa bahay, hindi ako aalis para magbiyahe, okay lang. Kahit kumagay ka ng konti o isang bote, okay lang, walang problema. Pero kapag kayo po ay nagmamaneho, hindi po dapat na gamitin po ninyo na panglasa ay mag-inom kayo na mag-inom
Hindi, masarap kasi uminom habang nagmamaneho. Hindi po. Bawal po yun. Ano? Meron po tayong batas na kapag ikaw po ay nahulihan na lasing na nagmamaneho, ay meron pong kaukulang penalty yon at may pagkakulong din po yon. Kaya sa mga driver, iwasan po natin sumampa ng magmaneho ng lasing. Ano po? Parapat yung sense of feeling. Yung sense of feeling, ibig sabihin po may yung pakiramdam mo. Alam mo nang masama pakiramdam mo, bakit ka pa magmamaneho? Yung iba pagod na, puyat na sa pagmamaneho, pinipilit pa rin. Kaya doon po nagkukos ng mga aksidente. Kapag hindi mo kaya, huwag ka nang magmaneho. Sabihin mo, sir, hindi ko na po kaya. Hindi ko po kayang magmaneho. Katulad po kanina, meron po akong isang kumpanya na pinasukan. Naramdaman ko kahapon pa lang medyo masama na ang aking pakiramdam. So, masasakit na yung aking mga buto, yung aking mga muscle sa tuhod. Masakit na po. Feeling ko na ako ay merong magkakaroon ng parang sintomas ng trangkaso. So, sabi sa akin, bukas bumiyahe ka. Malayo pa naman yung bibiyahihin ko Cebu. Napakalayo po nun. Halos 6 na araw na pagmamaneho yun. Kako sabi ko, diniretsa ko na po sila. Sabi ko, pakiramdam ko, sir, hindi ko po kaya. Inamin ko, tinapat ko. Hindi ko po talaga kaya. Huwag po tayong magmayabang, kaya po natin o anumang bagay. Pag mayroon po tayong nararamdaman, paganahin po natin yung ating 5 senses na yan. Kailangan po normal yan sa isang nagmamaneho. Kaya dito na lamang yung vlog ko at baka mahaba na masyado. So sana maging kakapaki-pakinabang ang vlog na ito para sa mga driver. Kinagagala ko po kayong makasama sa Diosdado YouTube channel ko. Mag-subscribe po kayo at mag-like sa akin pong channel na YouTube channel na Diosdado Makati. Naasahan ko po na malaking kapakinabangan po itong mga sinasabi kong ito para po sa ating mga nagmamaneho. Pagpalain po tayo ng Diyos at hanggang dito na lamang po ang aking YouTube channel. Salamat po sa panonood ninyo. Please subscribe and like. At para po na lang po sa tulong po ninyo sa ating mga vlog. Kung kayo po ay napagpala at meron po kayong isang guide na katulad nito, yun lamang po ang aking hinihingi. Salamat po sa inyong pagtangkilik sa YouTube channel ko na Diosdado Makati. Salamat ng marami po sa inyong lahat, kayong naabot ng mga ng YouTube channel kong ito, saan man kayo naroon, ay ingatan po tayo ng Diyos, lalo na po sa mga nagmamaneho ng sasakyan, kotse man yan, motor o anuman. Ang aksidente po ay hindi po natin alam, dumarating na lamang yan. Kaya pag-ingatan po natin, gamitin po natin yung aking pong sinabi na 5 senses ng tao habang siya ay nagmamaneho. Napakahalaga po nito. Salamat po at pagpalain tayo ng Diyos.